Bali ito nga po yung Ford Taurus mga ka-GM, no, na mayroon siyang battery warning lights doon sa kanyang instrument cluster sa dashboard. So okay naman yung battery niya. So nakita nga natin ito, naputol yung kanyang drive belt. So pagkaputol ng kanyang drive belt, siyempre hindi gagana yung kanyang alternator, yung kanyang charging sa battery, kaya malulubat siya. Tapos hindi rin gagana yung kanyang water pump dahil putol na yung kanyang drive belt. At magkakaroon ng overheating yung kanyang makina, no? Pero okay naman yung kanyang coolant. So i-check natin yung kanyang mga pulley kung alin yung mga dapat na palitan at bakit naputol to kanyang drive belt, no? So ayan, buksan natin to, tanggalin natin. So ito, kung makikita ninyo yung kanyang tensioner dito, belt tensioner, yan, no? Nagmelting na siya mga ka-GM. Nagmelting kasi plastic lang ito eh. So papalitan na natin yan, i-order na natin yan. Tapos titingnan natin itong kanyang water pump. Yan, umiikot naman. Mukhang smooth pa naman siya. Yung idler pulley, yan, dahil plastic din siya, medyo magalasgas na siya. Papalitan na rin natin yan. I-order natin. Tapos dahil titingnan din natin yung kanyang alternator, ayun, nasa ilalim. Yun siya, sa ilalim. So ito, hindi natin maikot yung kanyang alternator mga ka-GM. May posibilidad na i-stack up ito, yung kanyang bearing sa alternator. Yan, no? Ayaw umikot. Tapos may sign siya ng parang nagkaroon nga ng stuck up yung kanyang bearing mga ka-GM, yung kanyang pulley. Yun. Kaya hindi natin maikot. So i-order na rin natin yung kanyang alternator assembly na yan para mapalitan natin. Kasi isa sa dahilan yun kaya naputol tong kanyang drive belt dahil nag-stuck up yung kanyang alternator. So ayan po, like and share para magkaroon ng idea yung iba, no? Tapos itataas natin ito sa sakyan para makita pa natin sa ilalim kung ano pa yung mga posibilidad na nangyari sa ilalim.